Sa ating kasaysayan, ano kayang mga kwento ang ilalahad ng mga ito? At kung makapagkukwento lang ang mga kaluluwang pinaniniwalaang namumugad sa mga ito, hindi kaya tayo manginig sa takot? Ilang kilometro lang mula sa korehidor sa isang bayan sa Bataan, matatagpuan ang giba-gibang gusaling ito. Isa itong dating quarantine hospital na itinayo noong pang panahon ng mga Kastila at ginamit hanggang panahon ng mga Hapon. Ang abandonadong ospital na ito di umano pinamumugaran ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Sa tuwing nakikita raw ngayon ni Tatay Boyet ang nasirang ospital, kinikilabutan daw siya. Noon daw kasing dekada 90, noong operational pa ang paggamutang ito, isang hindi malilimutang pangyayari ang nagpapataas pa rin daw ng kanyang mga balahibo hanggang ngayon. Nagra-rounds ako. Nakakita ko ng isang tao doon sa itaas. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi ko alam kung pasyente namin o ano, pero nung aking makita, pinuntahan ko. Pero nung makaakyat na raw siya sa second floor ng lumang gusali, Yung lugar na yun ay hindi pangkaraniwan sapagkat bintana na walang flooring yun. So inakit ko siya, pero pagdating ko rin sa itaas, bigla siyang nawala. Ano man, matapang man, may kinilabutan din ako dahil natakot ako dahil wala naman tao doon eh. hindi raw siya agad nilubayan ng umano nagmumultong lalaki. Pagbaba ko, kasabay ko siya naglalakad, pero hindi ko siya nilingon. Tapos habang naglalakad ako, sumilip ako muli. Nakita ko na naman siya doon. Dito ko siya nakita, tong hallway na to, dito ko siya nakita naglalakad. Tapos nandun naman ako sa baba. Bagong empleyado naman daw noon si Tere sa isang opisina malapit sa lumang ospital nung di umano nakaranas din siya ng pagpaparamdam. Nakita ko siya sa hallway ng old quarantine. Nung nakarating na ako sa may hagdanan, sa pinaka-center na hagdan, hinintay ko siya dun sa baba. Walang bumababa. Ang tagal kong naghihintay. Dumiretso na lang ako dun sa work. Tapos nakita ko siya nandun sa lamesa, nagsusulat. Ang bilis mo naman! Bakit? Kisip ako dito. Saan ka ba galing? Sa labas, hinintay kita. Siyempre kinilabutan ako, yun yung unang-una. Kasi nga akala ko, kasabay ko siyang naglalakad eh. Pero yung nakita kong nandun siya sa work namin, nagsusulat pala, busy. Ayon kay Lolo Enrique, dating empleyado ng quarantine hospital simula noong 1938, bagamat wala siyang personal na karanasan sa mga multo sa abandonadong ospital, hindi raw siya nagtataka kung talagang may mga nagmumulto rito. Pagka napatunayang merong contagious disease, lalo na yung tinatawag nilang ketong o lepra, hindi maaaring hindi ikukumpine dito. Ngayon, dahil sa wala pang modernang mga gagamot ng araw, bihira ang nakakaligtas. Marami rin daw mga sundalong Hapon ang namatay rito nung bombahin ito ng mga Amerikano nung World War II. Para masuri kung talagang ang may namamahay na mga espiritu sa nasirang ospital, nagsama kami ng grupo ng mga paranormal expert upang magsiyasat. Bago pumasok sa gusali, nag-alay muna ng dasal ang aming mga kasama. Pani Gaira Gajira Pani Patumbarang Sabha. Pag nagkukwest o nagkahanap ng mga tinatawag na espiritu, nagpapaalam kami muna kung payag sila o pinapahintulutan nila kami. Nagambalain kung ano magkatahimikan na. Matapos ang ritual, pinasok na namin kasama ng mga paranormal experts ang nasirang ospital. Pag-akyat ng second floor, agad silang naglatag ng trash bag at binuhusan ito ng pulbos para raw magsilbing trap kung may gumagalamang mga espiritu. Iiwan natin yan na ganyan para magpapatunay kung merong nanggagambala dito dahil makikita mo yung
footprints dyan. Matapos iset ang trap, maingat naming nilibot ang sira-sira at abandonadong gusali. Dito sa mismong lugar na naruroonan ko, nawala ng buhay yung isang matanda na pangalan niya si Bernard. Bukod sa paghahanap ng mga espiritu, iniingatan din ng buong team na huwag magkamali sa pag-apak. Butas-butas at putol na kasi ang mga daan sa ikalawang palapag ng gusali. Pero sa kalagitnaan ng aming paglilibot, bigla na lang hinimatay ang isa sa mga paranormal expert, si Samara. Gate gate para gate para gate para sa gate budhi suba gate para gate budhi suba gate Ano ba yan? Makalipas ang halos 10 minuto, nahimasmasan si Samara. Diyos ko Lord, may nakasalisi. Ay, mahal. Pero wala raw siyang matandaan sa mga nangyari bago siya hinimatay. Feeling ko yung dinaanan mo ditong pa straight na gano'n, yun yung way nila, ang daanan nila. May nakasalisi. Muli naming binalikan ang iniwang trap di umano. Ay nako, Hala, sira ng hangin. Pero nung amin itong nakita, tila inilipad ng hangin ang isang bahagi. Ngunit nung iangat na nila ang takip, kitang-kita pa rin daw ang mga naiwang bakas di umano ng mga kaluluwang gumagala. Ito, mukha ng lalaki, matandang lalaki, ano, na nakagalit. Ito, yan. At ito naman, chinita na bata, oh. Sasabi lang sila na papanahimikin na, nahimik na sila dito, na silang pakialaman. Kaya lang may posibilidad na mananakit sila pag pinakialaman. Ayon sa mga paranormal expert, marami raw mga gumagalang multo sa abandonadong ospital. full of emotions. Kung mapapansin mo, may maririnig kang ang daming boses. May mga ungol, may mga umiiyak. Ang nagfa-flash, ang nakikita ko, ang naririnig ko, hindi pagamutan eh. It's more of a dungeon. Na para siyang kulungan eh. Nag-iwan din ng paalala ang mga paranormal experts sa mga taong nakatira malapit sa ospital. Kung hindi kayo ginagambala, huwag kayong manggambala. Sa barangay Bangkuro sa bayan ng Nauhan sa Mindoro, makikita ang iniwang bakas ng isang lumang simbahang bato. Sa loob nito, isang maliit na kapilya ang itinayo. A church within a church. Bangkuro Church o mas kilala sa tawag na Simbahang Bato ay itinayo noon pa raw 1690s. Pero nung nasunog ito noong 1842, hindi na ito muling pinaayos pa. Hanggang sa tinayuan na lang ito sa loob ng maliit na kapilya noong 1960s. Ang Simbahang Bato ay isang sentro ng ebanghelisasyon dito sa isla ng Mindoro. Ang Nauhan ay isa sa mga sentro na pinupuntahan dati ng mga misyonero ng Kastila. Ngunit maliban sa kakaiba nitong istruktura, usap-usapan din daw ang mga kakaibang nilalang na nagpapakita at nagbabantay sa paligid ng simbahan. Si Adolfo, 73 years old, binata pa lang daw siya, kinatatakutan na raw talaga ng mga residente ang Simbahang Bato. Kapag kami nadaan po dito, sa daan na ito, dito sa tapat ng simbahan, bit-bit na po namin ang aming tsinelas. Sana nararanasan namin huni ng ibon, huni ng tiyanak, may kapre, yan nakikita namin nag-aabano, yan na ang aming nararanasan dito sa tapat ng simbahan na ito. Kaya pag tapat dyan, tumatakbo namin at kami takot. Si Lynn, 3 beses na raw nakaranas ng kababalaghan sa Simbahang Bato. Nagbantay kami doon sa lola ni Yaga na sa ospital nakakumpay noon. Pinauwi kami at nahihilo ako. Dito sa
side na ito ay may 3 lalaki na nakatulay. May tinuturo sila pero parang ako ang tinuturo nila nun eh. Sabi ko din sa mister ko, sino yung lalaking yung nasa may simbahan? Hindi na rin nakita yun. Tumataas yung balahibo ko, hindi binabalukagan ako. Isang beses naman daw noong Disyembre ng 2005, habang nagsisimbang gabi, di umano, may multong nakisabay sa misa. Nagkukumunyon kami, yung babae nakaputi siya. Pero habang nagmimisa yung pare, kita ko yung babae nasa unahan. Nakisabay siya doon sa pila ng nangungumunyon. Tapos ang tinabihan niya ay bata. Nung subuan ng pare, nalaglag yung ostya. Hindi ko alam kung nakita rin siya ng pare o ano. Dahil yung bata ay mababa lang naman, mataas ang subo ng pare, kaya nalaglag. Pati nga raw anak ni Lynn na si Gio, hindi nakaligtas sa mga kababalaghan. 8 taong gulang lang daw noon si Gio. Nung di umano, may nagpakita sa kanyang 3 multo na pugot ang mga ulo. Pinauwi na po kami ng tita ko. Habang kami po ay naglalakad, may nakita po ako, pugot na ulo. Katawan lang po, wala pong ulo. Pagkakita po namin, tumakbo na po kami pareha. Para mabigyang linaw ang mga kakaibang kaganapan sa Simbahang Bato, inimbitahan namin ang paranormal expert na si Adam Reyes para magsiyasat. Binisita muna ni Adam si Lynn para tanungin tungkol sa mga kakatuwa nitong karanasan. 3 questions lang po. Yung unang naranasan ho ninyo, no? July 5, 1995, yung may nakita ko yung 3 lalaki. Inusisa ring mabuti ni Adam ang bawat detalye ng kwento ni Lynn. Inihanda naman ni Adam ang kanyang mga gamit na makakapagpatunay raw kung talagang may mga espiritu sa Simbahang Bato. Yung kinetic bell, once kasi na nakaset up siya, imposible na gumalaw yung pendulum na nasa gitna. Yan, kung meron nagbumulto kasi dito, dapat unang paglapag ko pa lang, nagkaroon na ng reaction yung kinetic bell. Nilinaw ni Adam na sa sitwasyon daw na ito, walang diferensya kahit anong oras niya i-set up ang mga gamit. Wala naman daw kasing pattern o partikular na oras ang sinasabing pagpapakita ng multo sa Simbahang Bato. Magmumulto lang ang isang multo pag may problema siya. Kung problemado siya, kung may gusto siyang sabihin, or kung talagang meron siyang gustong iparating. Yung binabanggit ko, no? Ipinaliwanag din ni Adam na maaaring ang mga pattern na nabubuo ng mga bato sa dingding ng simbahan ang talagang nakita ni Lynn na inakala niyang 3 lalaking nakaturo sa kanya. Kung mapapansin niyo, nandun sa likod ko, puti siya, yung wall. Kumbaga whitewashed yung wall. Second factor is, noong time na yun, kagagaling lang ni Lynn sa hospital, tapos hindi pa sila nakakakain. Kumbaga ganun yung gutom mo, ganun yung pagod mo, makakakita ka ng bagay na hindi naman nandun talaga. Mental projection lang din daw ang magandang babaeng nakita ni Lynn na nangungumunyon. Makalipas ang mahigit 1 oras, muling binalikan ni Adam ang kanyang mga gamit sa simbahan. And steady, talagang negative. Baga negative lahat ng devices, which means wala tayong multo dito. Sinuri rin ni Adam ang puno ng saging kung saan nakita di umano ng anak ni Lynn na si Gio ang 3 lalaking pugot ang ulo. Maraming pwedeng makita dito, hindi dahil sa merong maligno o merong multo, kundi dahil napakarami din ang pwede mag-cause ng optical illusion dito. Depende sa pagkakatingin, depende sa level ng takot mo. Sa huli, nagbigay ng kanyang opinyon si Adam sa mga nangyayari di umano sa Simbahang Bato. Walang multo, walang maligno, walang elemental, walang kapre. Ang nandyan sa Simbahang Bato ay maraming mga bato talaga. Maraming mga bato dyan na pwede mag-cause ng optical illusion. Susunod, si Undin, si Chaka Doll at ang tiyanak na anak ni Janice